Hi guys, good morning. So, mag-create pala ako ng video series para sa ating Umada setup. So, ito yung gagamitin natin yung Arclem X Umada na bendo. So, ngayon papakita ko sa inyo kung paano natin siya setup from start. I mean, from pinakaunang implementation, from cloud controller, setup ng AAP, tapos yung sa ating bendo. So, i-cut lang natin bawat portion kung ano yung mga topic. So, first, dito naman, ipakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Umada controller sa cloud, sa DigitalOcean. So, pwede kayo actually gumawa ng OC200 or based sa OC300. Pero nakaganda kasi pag naka-cloud, ang kailangan lang kasi ng vendor nyo is yung internet lang para maka-generate siya ng voucher. So, yun, tignan muna natin. So, gumawa pala ako ng GitHub na repo para sa tutorial natin dito. So, puntahan nyo lang yung github.com/rclaim888 Umada Cloud Setup DigitalOcean. So, dito makakuha nyo na yung kung paano siya i-setup. So, tapos, yung Umada Cloud pala natin na sa DigitalOcean, yung monthly niya is nasa $6. So, mga nasa 350 din yun siya. Kumbaga. So, dun sa mga nagsisimula pa lang, mas maganda kung doon na kayo sa mga supplier naman tayo na nagbebenta ng nasa 50 per month, tipong ganun. So, pwede nyo actually gawin doon para maka-start kayo. Pero ang nakaganda lang kasi pag meron kayong sariling servers that mas mabilis kasi kayo lang yung gumagamit, kumbaga. The same time, yung dito, kaya niyang maglagay ng mga 20 EAP siguro, pataas, tipong ganun. And then, kontrolado nyo yung server niya. Kibali. So, kibali kung may updated na version, pwede kayong hindi mo na mag-update. So, hindi maano yung network nyo. Kasi, hindi ako masyado nag-update as long as working naman yung setup eh. So, yun yung ano. So, ayan. So, $6. So, nasa 350. So, dito pala, create muna kayo ng account sa DigitalOcean. So, mas maganda kung ito yung i-click nyo na button kasi ito, magbibigay to sa inyo ng $200 na credit pag new account siya. So, at the same time, makakatulong din kayo sa akin para malagyan din ng credit yung So, referral lang kasi to siya na setup. So, at least, tulungan nyo rin ako sa para makagawa pa tayo ng mga dating tutorials. Tipong ganun. So, pag nagawa niyo yon, ang next nyo na gawin is, pag naka-login na kayo, so meron ngayon sa punta kayo sa droplets, tapos create kayo ng droplet. Then, ito yung next na lalabas. So, ito na yun siya, create droplets. So, click natin yung region natin. So, dito tayo sa Singapore. Singapore tayo kasi mas malapit siya dito. Tapos, yung Ubuntu natin, gamitin natin is 20.04 LTS. So, pwede nyo natin i-try, pero mas nasubukan ko na kasi yung 20.04. So, LTS naman siya, ibig sabihin long-term support. Hindi pa siya basta-basta ma-deprecate. So, yan. Tapos, next is choose nyo yung regular na SSD. So, dito kasi yun kanina naka-premium. So, mas malaki yung So, di naman kailangan ninyo yung premium Intel. So, dito lang tayo sa regular. So, meron din siyang $4 kaso nasa 512 lang. So, hindi ko rin siya mai-recommend kasi baka maubusan tayo ng resources. So, mas okay pa rin yung 6 month. $6 per month. Then, next is choose tayo ng password. So, dito, yan ako muna yung natin kasi mag-choose tayo ng password. So, lagay natin yung password natin. Kailangan daw 8 characters lang. One uppercase letter. Ano naman uppercase? Hindi pala. Daming niya. Yan. So, meron na tayong nagawang password. Tapos lagyan lang natin ng tag.
ng UMADA. So, kita natin ulit. So, yan. Finalize na siya. So, next na lang is one droplet, hostname, natin, ArcLamX UMADA. So, nababang kulang natin. Password na tayo. Cannot end in a number special character. Cannot end in a number or special character. Kaya natin yes. So, pwede na tayo mag-create droplet. So, now thanks. So, yan. Nakakreate na tayo ng ArcLamX UMADA. Hintayin na lang natin. Hintayin na lang natin yung set na password. So, tapos nyan. So, add tag. Tapos, dito tayo sa recovery console pag nagawa na. So, check muna natin. So, yan. Punta tayo, click natin yung recovery. Tapos, click natin itong console. So, ilabas yung console natin. So, isi lang natin siya. So, yan. Meron tayong root at ArcLamX UMADA. So, next natin gawin is that, yan, dito na tayo. Copy-paste natin to siya. So, yung i-copy-paste natin is, ano yan? Ito. Yan. Copy natin yung bash, tapos bit.ly, something. So, paste. Enter. So, yan. Yun yung gagawin. So, yung ginawa ko ng script, automatic na yan siya mag-update, mag-add ng mga necessary na informations. Same time. Enter na lang natin. So, guys, yun lang yung gagawin nyo. Tapos, hintayin nyo lang. Tapos, automatic na mag-work na yan siya agad. Sana. So, yan, tayo lang natin. So, yung ArcLamX UMADA pala natin is available din sa Shopee. So, pwede din siya mag-work sa mga bagong versions ngayon at saka mga ibang mga supplier ng ganito, ng cloud controllers. Tapos, pwede rin siya mag-work sa OC200 or OC300. So, sa mga next videos, pakita ko naman kung ano yung paano siya fully set up. Okay? And then, so, ito i-pause muna natin yung video dito para at least kasi matagal kasi ito siya na process. Ayan, ito na pala. So, yan. So, dito, maghanap siya ng selection. Tingnan natin kung meron mo dito hanap ng selection. So, please wait. Enter 2 as the selection as for the config. So, selection 2 daw. So, 2. Enter natin. So, yan. So, yan. Nagsiset up na siya ng UMADA SDN controller. So, hintayin na lang siguro natin. So, yung kailangan lang actually, pag naka-cloud ka, yung kailangan lang ng vendor is internet. So, pwede siya mag-run via LAN cable, or sa Wi-Fi. Pag connected naman yung Wi-Fi mo, papunta sa sa EAP, kailangan nyo iset sa whitelist yung MAC address ng vendor natin para meron siyang access sa internet. Ngayon naman, doon naman sa mga ibang nagsiset up na maraming EAP tapos sa bahay nila yung OC200 or OC300, pwede rin kayong gumawa ng via Wi-Fi tapos maglagay kayo ng VLAN
VLAN nyo na for management network. Kumbaga, so ibig sabihin, pwede nyo ilagay doon yung, sample, lagay kayo naka VLAN 30 kayo, tapos yun yung management network. Tapos, doon din connected yung Umada OC300. So, yung purpose nun is that, para pag connect yung device sa Wi-Fi na yon, ma-access niya yung ating Umada controller or OC300. So, ganun din yung setup sa ano. Tapos, habang pinapadami nyo yung mga networks nyo, ganun lang din. Kasi yung kailangan lang ng vendor is kailangan lang niyang ma-access yung OC200 or OC300 or cloud controller or yung PC-based na setup. So, yun siya. Hintayin natin. Siguro mag-pause muna tayo. Sinubusan na ako ng laway. Ayan. Tapos na pala. So, yan. Processing. Tapos tingnan natin. So, after finish daw, open natin siya. Kasi naka localhost dito. So, dapat hindi to localhost. Ay, hindi pala. Teka lang. Public IP address niyo pala. Oo. Kung ano yung public IP address natin. So, public IP address, tapos 8043. So, yan, public IP address, tapos 8043, kaso kailangan niya naka-HTTPS. So, yon. Advance natin. Yan, okay lang yan siya. Kahit unsafe. Yan, working na yung Umada controller natin. So, ganun lang guys. Ganun lang kasimple. Mag-setup ng Umada controller. So, let's get started tayo. Administrator, arclem. Tapos, arclem. So, yan. So, ito, kahit hindi nyo na i-bind, okay lang yan. Accept nyo lang. Pag i-bind nyo to, so pwede nyo pa rin ma-access. Pero, naka-cloud naman to na. So, pwede nyo ma-access sa cloud na. So, yan. Tapos, config nyo setup lang tayo. Tapos, controller name. Umada controller. So, lagyan natin. Philippines. Yan. Huwag na tayo mag-join. Then, site name. Lagyan natin. Plan. So, country region. Philippines. Plus 800 tayo. Left sana dyan. So, username. Device account. So, yan. Lagay na natin sana. Sa home na lang. Home. Next. So, yan. Dito na yung mag-configure tayo ng device. So, skip na lang muna natin. Yan. Skip pa rin natin muna. Kasi doon tayo sa AAP. Skip. Configure Wi-Fi. Sige natin. Arclam Wi-Fi. Or skip na lang muna natin. So, yan. Successful na siya. So, yan. So, login na natin. Ay. So, yan. Meron na tayong working na Umada controller. Yay! So, merong software available. Sige, try natin download. Download natin para update. So, sa next na lang yan. So, meron na tayong So, ito, yung version na to is
5.8.4. So, gawa lang din ako ng bagong version na sa Arclem Exumada. So, ganoon lang guys. So, meron na nito kung yan, may hotspot manager na din dito. Yan natin. Yan, click natin, hotspot manager. So, yan. Ganun lang pag setup. Vouchers. Pwede kayo mag-create ng voucher, something. So, pwede kayo mag-create dito ng multiple vouchers. So, yan. So, guys, ganun lang yung pag-setup natin ng ating Umada controller. So, create sa sarili nyo itong server, kumbaga. So, ngayon, ang kailangan lang natin para is para malagay sa ating Arclem Exumada na bendo is ito. Kailangan ito. Yan. Or kahit yung IP. Ngayon mag-work na kasi na IP, kahit IP lang ilagay natin. Pero kasama to siyang 8043. Then, ang nakaganda ang niyan, dapat lagyan nyo lang ng sariling user. Dito tayo sa global muna. Global. Yung account lang. Kailangan lang ng ito naka-master administrator pala to. Kailangan natin ng local account na local user na naka-administrator. So, for example, Arclem. Na bendo natin. Tapos, lagyan natin ng Arclem bendo. Tapos, yung password natin. So, ito yung ilalagay natin na So, pwede natin ilagay sa bawat site lang. So, sa site lang na Arclem ngayon. So, kung gusto niyo magbenta ng pwede rin ito yung gamitin nyo para makakreate kayo ng sarili nyong Umada. So, create. So, meron tayong local user na Arclem bendo para sa Arclem na site. So, yun lang guys. Sa next video, pakita ko naman kung paano i-set up natin yung Arclem Exumada papunta dito. Okay? And guys, don't forget to like and subscribe.